Meron pong matinding mensahe si Senator De Lima, dating Senator De Lima, kay Digong. Sa ngayon po, pareho silang nasa Senado para sa hearing, Senate hearing, tungkol nga sa EJK or extrajudicial killing. Abay, nasa isa pang lamesa itong dalawang ito. Sabi nga ng mga netizens, ito na yung sinasabi na or pinakaantay nating lahat na pagtutuos ni Digong at ni Senator De Lima. Naandyan yung mga taga-suporta ni Senator De Lima, katulad ni na Attorney Chel Diokno at marami pa pong iba. Hindi rin mawawala siyempre ang mga senador ni Duterte, katulad ni na Bato, Bongo at Robin Padilla. Napawang umiiksena rin siyempre dito sa ginagawang Senate hearing na ito. Okay, ulitin natin, kailan ba naging professional ang isang Digong? Madalas, lulusutan niya yung kanyang mga katarantaduhan, lulusutan niya yung kanyang mga kawalang hiyaan na ginawa sa ating mga kababayan at sa ating bansa. Madalas ay palalabasin na meron siyang malinis na intensyon para sa ating mga kababayan nga at sa ating bansa. Pero sa tingin ko, wala. Sa tingin ko, lahat ng ginawa niya ay para sa pansarili nilang interes. Nagtrabaho siya bilang presidente, oo, pero presidente ng iilan at hindi ng buong bansa. Sabi nga ni Digong, ginawa niya or inilunsad niya yung war on drugs na yon dahil yun daw ang kailangan niyang gawin or dapat niyang gawin. Yun daw ang dapat niyang gawin to protect the people and my country. Sabi niya, my country. Sana Pinas ang tinutukoy mong country, ano? At sana mga Filipino people ang tinutukoy mo rin na you are owed to protect. Dahil parang hindi kasi nangyari na you protected our people. Instead, you protected those people around you, those in the same circle with you. Siguro alam niyo na kung sino yung mga pinotektahan ni Digong. Natural, bago lahat, bago sila, sarili muna ang pinotektahan. Diba? Ilan po ba ang biktima ng EJK? Talagang malabo na isipin mo kung ikaw ay normal pa na ang ginawang iyon ni Digong ay kagustuhan ng taong bayan at isang bagay na dapat gawin. Dahil maraming paraan kung naniniwala ka na mabuti at marunong ka na leader, maraming paraan para hindi isakripisyo ang buhay ng mga kababayan natin. Marami pong paraan para masawata ang droga sa ating bansa. Ang gusto kasi ni Digong, agad-agad. Nag-shortcut. Kaya yon. Nag-shortcut dahil yun nga, minadali. Abay, alam naman natin kung ano talaga ang interest niyan. So ito po, sana daw maging professional siya sa pagdinig na ito. Kasi minsan hindi mo na-identify. Nagbibiro pa ba ito? Okay, sasabihin na naman ni Mr. Bato de la Rosa na iba kasi ang lingwahe, dialekto ng Pangulo, o kaya ay figure of speech lang daw ang mga sinasabing ito ni Duterte. So parang it's a big joke na nagkaroon tayo ng ganitong klaseng leader. Napakalaking joke. Okay? Kakaiba rin. Yan po ang gustong mangyari ni Senator De Lima. Pero napakahirap sa posisyon ni Digong na harapin mo yung taong or kaharap mo ngayon yung taong gusto mong ibagsak, pero sampal sa pagmumukha mo na ikaw ang bumabagsak sa halip ay sa Senator De Lima. Sampal yan. Malaking dagok yan sa iyo, Digong, na nakikita mo rin sa sarili mo na ikaw ang unti-unting bumabagsak, ikaw ang unti-unting nilalamon ng kumunoy at yung gusto mong patumbahin ay hindi mo kinaya sa Senator De Lima. Good luck.